Mga ilang taon na pa to sila? Ilang taon na? Mga 30 years old. Magandang umaga po sa inyong mga kabayan ko dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Ngayon po, narito ako sa isang lugar. Mayroon pupuntahan na pamilya at mabigyan po ng konting tulong dahil meron po nagpagsabi sa akin na isa po sa pamilya nila sa bahay na ito ay mayroong sakit. Kaya mga kabayan, alamin po natin ang kailang kwento sa pamilyang ito. Tara, let's go po mga kabayan. Tao po, magandang umaga po. Tuloy po tayo mga kabayan dahil meron pong tao ito sa bahay na ito. Kaya alamin po natin ang kanilang kwento. Pasok po tayo. Tuloy po tayo, tuloy. Ay, magandang araw po. Tay, magandang umaga po. Mga kabayan, narito po yung mag-asawa. Alamin po natin ang kanilang kwento sa kanilang buhay. At makita na rin po yung bata na sinasabi po nilang may sakit, lalo na po ang kanilang anak daw. Tay, nasaan po yung anak ninyo? Dito saan po? Ito pala. Mga kabayan, ito po yung kanilang anak. Ano po ang sakit? Epilepsy. Mga ilang taon na po nagkaganito? Mula ng baby siya. Ano po siya pag ganito po? Okay lang siya na hindi rin siya nahihirapan o hirap po talaga siya sa kalagayan niya? Depende po yan sa sir, sa panahon tapos sa pag minsan kasi nakakakain siya ng hindi niya kaya. Ganun. Ito po siya mga kababayan, no? Ito po, yan po. Yan po siya. Mayroon siyang sakit na tawag po lang epilepsy raw po, mga kababayan. Nakakawa po talaga ang kalagayan niya sa gaytong... Ilan na po ang edad niya, Nay? Ilan na po edad niya? 30 years old. 30 years old po? 30 years old. Kaya mga kababayan, narito po ako para makita po yung kalagayan niya kasi medyo hirap po siya sa pagtayo at saka medyo parang namamayat po siya. Next na gano'n siya po, nag-iisa lang sa tindahan nila. Kaya dyan po tayo, alamin po tayo ng inyong kwento para mapanood po ng ating mga kababayan. Kayo na po magkwento na sa inyong buhay para mapanood po ng ating mga followers dyan na gusto pong tumulong sa inyo, lalo po sa kalagayan nyo, lalo po kay tatay sa anak po nyo sa kabila. Dito lang natin po ilagay ang kamera para yung makita po ng ating mga kababayan. Tay, ikaw tay, mga ilang taong ka na? 63? Kayo na, mga ilang taon na po? 52 na po ako bukas. 52 na po. Opo. Bali kayo na lang po dito ang ano po to, sarili nyo pong bahay o ano? Hindi po. Lang po kami dito sa Dito lang lupa. po. Dito lang. Sa club lang po kami ng namin, kubo na maliit. Yan ang namin, diretso lang po na ganun, walang mga division. Bali ito po, kayo nung lupa po ito. Sarili niyo po, hindi. Hindi po. Anong Henry na Aurelio? Ito bahay kasi Bali, pinatira lang po kayo dito. Kayo tayo natin trabaho ninyo. Tricycle driver. Tapos kayo na dati, ano po kayo, nung trabaho po ninyo? Nung wala pa pong pandemic, naging utility ko ako sa Bakungan sa high school. Sa high school. Tapos rin po kami, nag-garden din po kami kila Sir Bobby Castro. Habang walang duty sa school, nandun po ako sa garden. Tapos nung nag-pandemic na po, yun, wala na, pahinga po kami. Mula ng pandemic, wala na kayong trabaho? Wala na po. Mula ngayon? Ano po ang kinakabala nyo ngayon na wala po kayong trabaho? Ayun po, ang po namin is lang po, job lang kung sino yung magtawag sa akin ng mga kakilala ko na nagpapatrabaho, yun lang po. Ano po din po sa akin, sabi niyo po, minsan pag wala kayong nangangalakal kayo? Opo, nangangalakal po ako dyan sa may sabungan. Nag-aabang ako ng mga manok na mga balahibuan, pag mga sabong, yun lang po. Tapos dito po sa minsan nagtatrabaho din kami dyan sa may Magarok, sa may Likihan. Nag-aarawan na po kayo? Opo, arawan. Magkano rin kung kinikita isang araw? Lang po, 300 lang sa arawan. Pero pag doon sa balahibo po, depende rin po kung
natigilan kaming magpartihan. Kasi marami din kami dyan eh. Mahal po kayo. 6 kami minsan, 7, ganyan. Matanong ko lang na, ilang piraso po yung anak ninyo? Anak ko po talaga is 5. 5. Saan niyo po yung mga anak mo? Saan po, di ba? Yung 2 anak ko is pamilyado na. Nasa Taytay, meron din sa Rojas. Pero nag-uwi na rin po sila ng Dumaran. Yung isang anak ko nag-aaral po sa Santa Teresita sa Pisio. 3rd year college po siya ngayon. Yung, ayan po yung sumunod sa Ako yun dito po sa... panganay, ayan po yung may kapansanan. Bali, yung pinakapanganay ko po talaga is lalaki rin. Nagtatrabaho siya sa munisipyo ng Taytay. Bali, ano po, service driver po siya ng punerarya. Tapos, yung babae ko, yun, may asawa doon po sa Sarwas dati. Pero ngayon, nag-uwi na po sila ng Dumaran. Yan siya yung pangalawa. Yung pangatlo ko yung babae. Pang-apat ko yung 3rd year college sa PSU. Agriculture ang course niya. Tapos yung bunso ko po yan. Nag-graduate pa siya ng 2023. Kasi nakapagpahinga po siya. Hindi siya nakaaral. Kasi kulang ako kami sa budget. Ganun, bali, naginto po sa dahil sa kulangan ng financial po. Opo. Anong grade na po sa ngayon kung pasok siya? Papasok po siya ngayong pasukan, 1st year college. Bali, Sa PSU din po. ilang taon na rin pala. Ito po lang mga kabayan, napansin po si tatay. Medyo, ano pangalan niyo, tay? Charlie Gardoki po ang kanyang pangalan. Residente po siya ng Barangay Bakungan, dito po sa Sitio San Carlos. Kayo tayo, ano po yung naramdaman niyo na sakit? Napansin ko po sa inyo, meron kayong mga kabayan, meron siyang yung siya po, na-stroke siya. Yan po. Mga ilang taon na po kayo na-stroke po? 5 taon na. Sa ngayon po lang na kayo pinakaabalahan kasi may sakit na po kayo, no? Yung makanap buhay. Kaya hiling ko po sa mga kabayan ko dyan na mga ganito ang puso na gusto pong tumulong dito po sa pamilyang ito, lalo na kitatay kasi abot po sa kwento niya mga kabayan, hindi na po siya makapagtrabaho kasi nga medyo may diferensya po yung kanyang paa, na-stroke po siya at hindi na po sa paglalakad. Ngayon si nanay po, ang kwento niya po ay sa ngayon hirap po siya sa buhay kasi may sakit na rin po ang mister niya. Tapos siya po mga kabayan ay minsan nagsasadlanan sa ibang tao, minsan nangangalakal daw po siya para meron silang pantutos pang araw-araw. Kaya hiling ko po sana sa mga followers ko dyan, hapusin po ng Panginoon ang inyong puso at kahit kunting barya lang po na may abutin nyo, matulong po sa pamilyang ito para po magkaroon din po sila ng kunting pang-araw-araw na pangailangan. Napansin ko na yung anak niya medyo may diferensya kasi pagpasok ko pa lang nakita ko siya parang mayroon po siyang anong sakit na po, polio, no? Ano po yan siya yung parang nauwi na rin po sa polio kasi time po na nag 3 years old po siya. Sinumpong po siya ng yung kung tawagin po sa amin ay convulsion. Tapos ngayon, habang every 3 months, ganon po ng ganon. So, siyempre doon dati po sa amin sa Dumaran, malayo po ang doktor, malayo ang walang sasakyan na dati pa po. Kaya yan po siya, nagkaroon ng pagdala po namin sa ospital, parang pasapalaran na lang po kasi 48 hours na po siyang walang malay tao. Parang wala siyang kibo pero alam mo lang po na buhay dahil may puso siya. Kaya po pagdating namin ng Umalad sa Rojas, yun na po, yan. Ilang linggo kami sa ospital tapos nung paglabas namin ganyan na po siya. Hindi na siya makabangon. Ngayon, buti nga yan naulian pa nung hinilot-hilot ko po siya ng mga herbal na gamot. Ayun, hanggang ngayon, ganyan po yan siya. Minsan sinusumpong po yan siya ng naninigas. Tapos nagabula yung bibig.
ano po siya. O, Kaya kasi- hindi ko po yan sila lagi maiwan. Kung maiwan ko lang po sana yan sila. Kaya ko pa naman sana Para makapaghanap ng trabaho, Opo. makahanap Kaso buhay. lang talagang hindi. Kasi pag nagtatrabaho po ako sa tanghali, sila lang po yung dito naiiwan. Siya lang, binibigyan ko lang ng biskuit lang po ang iniiwan ko sa kanila para makasubuan ko lang yan ng anak ko para makakain sa ng tanghalian. Sa gabi, bago pa yun, makakain ng kanin. Yung ano po, yung mga anak ko po, pumapasyal din po din sa inyo, Opo, ano? nagpupunta rin po sila. Ah, Anak ko ngayon po talaga, ang hirap din ng pera, hanap buhay. Nag-aaral din yung mga anak niya doon. Kaya, ayun, paminsan-minsan, mga December or mga kailangan dito sa bayan, nagpupunta rin. kasi mayroong nakapagkwento sa akin na may nakakita na po sa inyo dito na pwede ko kayong tulungan daw sa ito nga city dahil sa hirap ng buhay siguro dahil nais ko rin po makatulong sa iba lalo po sa mga katulad ninyo na hindi po natutugunan ng gobyerno at hindi napapansin po ng ating pamahalaan. Lalo na siyempre, hindi naman lahat napapansin ng gobyerno natin, pero sa akin po bilang isang barangay tanod na nagawa ko po itong magbablog kasi nga para makahanap ng mga taong matulungan kahit na sa kunting halaga lang na maabutan. Sabi nga 'di ba ng ng Panginoon na bumigay ka ng kahit maliit lang, malaking bagay na po sa kanya yan, lalo sa ibang tao, sa tao na tulad ninyo. Kaya ako po mga kababayan, humingi po ng konting tulong dito sa pamilyang ito. At alam na po sa batang pong ito na talagang kaya na po pagkita ko parang gusto ko pong umiyak. Napipigilan ko lang po kasi ito po yung batang ito at para makita po yung mga kababayan ko, ito po sa kabilang kwarto, puntahan po natin. Ayan po siya, mga kababayan. Okay ka lang? Ha? Anong mo? May ano ka? Makakain ka na? Ha? Makakain ka na? Ha? Ano? Mga kababayan, medyo ano po yung paa niya. Mayroong parang mahina po yung paa niya. Medyo masakit siya. Talagang. Anong tayo ito na may sakit sa parang hirap niya sa pagbangon no. Po, hindi po yan siya makalaka. Yung kabilang kamay niya po kasi ano rin yan, apektado po ng ano niya. So, walang lakas. Ano yan. So, hindi siya makapagsalita, walang lakas. Kailangan mo pa siyang subuan. Kasi pag hindi mo po yan siya subuan, hindi po yan siya makakain. Kaya sana mga kababayan ko, matulungan po natin ang pamilyang ito. Kahit kunting tulong lang po Baby. na may abot po sa batang ito, lalo po kinananay, kasi nga halos hirap din po sa pangaraw-araw na buhay nila. Tapos meron po silang anak ng kalagayan na ganito po, na talagang, yan po siya. Mga ilang taon na po ito sila, ilang taon na? Mga 30 years old. Mga kabayan, nayak lang po kasi ako kasi nawa po sa kalagayan niya. May na lang po talaga yung aking puso na nito dahil alam ko po na talagang ngayon lang po ako nakaranas ng ganito, nakakita ko talagang hirap ko sa buhay. Okay ka lang? Ha? Sana apusin ng Panginoon yung katawan na para gumaling ka. Ha? Sana gabayan ka ni Lord na gumaling yung mga katawan mo ha. Ha? Ano? Masaya ka? Ha? Alam mo mga kabayan, ngayon ko na po na nasa na ganito na nawa po ko sa kanya. Kaya nga ako po bilang tanod, nagbablog po ako dahil
gusto ko pong makahanap po na katulad nila na talagang alos hirap po sa kalagayan niya. Kaya hiling ko po sana sa inyo mga kababayan na ngayon ang puso dyan, apusin po ng Panginoon ang inyong damdamin na nabigyan po ng tulong itong kamilang ito na kahit malit na bagay lang po. Papasalamatan ko po yun sa inyo lalo sa Panginoon. Kaya meron akong ibibigay na kunti sa iyo, ha? Pero iabot ko na lang kinanay mo para galing po sa akin. Meron po akong kunting naipon mga kababayan na sahod ko sa tanod. Gusto ko rin pong iabot sa kanila yung tulong na galing po sa akin sa aking puso. Kahit na maliit na bagay lang po, basta importante matulungan ko lang po sila maabutan. Kaya iabot ko lang po sa kanyang nanay kasi hindi po siya makahawak, baka mawala po. Kaya sana hiling ko po sa Panginoon na gabayan po yung buong pamilya dito na maging malakas, maging matatag po sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kasi yung Panginoon lang po talaga nakakalam ito kung ano po talaga yung buhay natin sa lupa na kailangan manatili po tayong malapit sa Kanya para po nabigyan po tayo ng magandang pang-araw-araw na lakas. Kaya kababayan, napansin ko po meron pong tindahan dito si nanay na siguro pang araw-araw lang yan na kunting negosyo lang po na para meron po silang magamit sa araw-araw. Ito po. Yan po ang kanilang tindahan. Yan po. Kaya hiling ko po sana sa mga ating mga kababayan na siguro payag lang po ako eh. Kaya sana mga kababayan na kung sino pang may ganitang puso dyan na pwede pong dumagdag ng kunting puhunan nila nanay para magamit po sa pangaraw-araw nila. Kasi alos hirap din po sila sa kalagayan nila. Kahit na maliit na bagay lang po, pampuhunan lang po nila sa tindahan nila. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa inyo mga kababayan, lalo na po sa mga followers ko po na walang sawa po na sumusuporta sa akin sa pag-vlog bilang tanod. Hindi ko po makakalimutan ang inyong tulong, lalo na sa mga followers ko. Subscribe lang po nyo ako sa baba, follow and share na rin po para marami pong makapanood nito at matulungan na rin po ang pamilyang ito. Kaya ako po bilang isang barangay tanod, naantig po ang pumupuso ko sa pamilyang ito na gusto ko makatulong kahit sa maliit na bagay lang po. Kaya tara po mga kabayan, ikutin po natin ang kailang bahay. Mga kabayan, dito po kailang bahay. Dito pala sila mga kabayan. Ang kwento po ni nanay ay nakikitira lang sila dito. Wala talaga silang sariling bahay. Kaya ikutin ko po ang kanilang bahay para makita ko rin po kung ano po ang kanilang kalagayan. Kasi halos mahaba lang po ang may bubong pa. Ang bubong pinayero kaso lang gaming baba po. Mainit sa kanila. Kaya ito si tatay ang isa po siyang taga barangay Bakungan, Sitio San Carlos. Kaya bibigay po ako ng kunting tulong sa kanila sa magpamilang ito. Sabot ang aking makakaya. Kaya ito.
pasensya na kayo, Nay, na payak ako sa yung anak. Kasi nga talagang ganun talaga po ang buhay natin. Ano, Kaya mga kabayan, mayroon po akong kunting abot sa kanila, tatay, na galing po sa akin. At nagpapasalamat din po pala ako dyan kay Ma'am Leslie Panday sa isang OFW na tumulong po sa akin para mayabot ko rin po sa pamilyang ito ang kanyang tulong. Kaya sa lahat po ng mga OFW dyan sa ibang bansa, hingi po ako ng kunting tulong sa pamilyang ito. At lalo na po sa batang may sakit po na polio. Kaya ito po ngayon, bigyan ko po sila ng kunting tulong, galing po sa akin at galing po kay Ma'am Leslie Panday po. Ito mga kabayan, bigyan ko na lang sila ng kunting tulong na may abot sa kanila. Kaya tayo, kamay mo tayo. Ito po ay 1, 2, 3, 4. Ayan po, abot na lang po sa inyo. Bali, yan po ay tulong ko po. Galing po kay Ma'am Panday po, na Ma'am Leslie Panday. At saka shoutout din po sa sa aming barangay kapitan dyan sa Bakungan, si Norbert Walberto Manaig, sa kanyang pagtugon sa akin at paghanap na rin po ng mga taong na talagang hirap po sa buhay na hindi po naabot ng ating gobyerno. Kaya shoutout din po dyan sa sa aking mga kamag-anak yan sa Davao, yung mga Lunggakit Family, Tudino, Ributa, Chanchis. At salamat din po dyan sa sa aking pinsan na tumutulong po sa pag-vlog. Shoutout din po sa sa aking mabait na vlogger dyan na si Daddy Frankie, na tumutulong po sa mga taong mahirap. Mabuhay ka po, Sir Daddy Frankie, papatuloy niyo po ang inyong pag-vlog dyan sa ibang lugar na mabutan din po ng tulong. Kaya ako po si Mang Tanod, isang vlogger po dito sa Bakungan. Lubos pa ako nagpapasalamat po sa mga taong tumulong, lalo sa aking mga followers dyan. Hingi po ako ng konting tulong po sa mga taong katulad po nila, nanay. Kaya hanggang dito lang po yung aking vlog, dahil meron po akong ibang pupuntahan na lugar. Maraming salamat po sa ating Panginoon na lumikha. Naggabayan po ang pamilyang ito sa araw-araw po ng kanilang buhay na maging matatag, maging malakas, kahit hirap po, na sana hindi po kayo Panginoon bibitaw sa kanila. Gabayan po sila sa pang-araw-araw, lalo po yung bata. Kaya hiling ko po sa inyo mga kabayan na sana supportan niyo po ako sa aking pag-vlog. At isang barangay tando po ako ng Bakungan. At hindi lang po dito matatapos po ang aking serbisyo, lalo po sa ibang tao rin. Kaya maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Bye bye po. Salamat po.